Kasama sina Brother Marco Evangelista, Apologetica. Ave Maria! Gratia plena, isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo ako sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Nag-iisa po, alone but not lonely, dahil kasama natin sa ating technical side, Engineer Marlon San Diego, at sa ating ang ating production assistant na si Ernest. So mga kapanalig, absent ngayon si partner Albert Jan Gales dahil meron pong personal na inasikaso at bibigyan natin ng pagkakataon na asikasuhin yung mga bagay na dapat niyang asikasuhin. Kasi naka-ready na sanang magpakasal yan pero nadidelay dahil daw laging pag Sunday nandito siya sa ating programa. Hindi sila nakapagkita ng kanyang fiancé. O kaya sabi ko sa kanya, sige, unahin mo muna yan. Ligawan mo uli yung fiancé mo kung magpapakasal ka sa'yo. Hoy, happy 93rd birthday sa ating mahal na dating Arsobispo ng Archdiocese of Manila, His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales, si Lolo Densi. Happy birthday po, 93. Sana po ay lahat tayo mabigyan ng ganyang grasya. Alam nyo, sa Bible ang edad natin ay 70 years old. Pag umabot daw tayo ng 80, bonus na yon. Itong kay Lolo Densi Petmalu, 93, no? Hari nawa ay ma-enjoy pa natin yung mga ganyang edad, no? Pwede naman nating hilingin yan sa Panginoon. Shout out Brother Roman Oliver, nandyan sa Europa. Okay, so mga kapanalig, ngayon pong araw na ito, araw po ng August 10, isang araw, nag-birthday yung kuya ko, si Edgardo Evangelista. Happy birthday kuya ko. At kahapon yung aking apo sa tuhod. May apo na ako sa tuhod yung aking pamangkin, may anak na. Ang tawag doon sa anak ng pamangkin, apo. Tapos ang magiging anak ng apo na sa tuhod. Delikado niyan, Engineer Marlon, yung aking apo sa tuhod, pagka nagkaanak, magkakaroon ako ng apo sa talampakan. Para tuloy ang tanda-tanda na natin. Ewan ko, dito lang yata sa Pilipinas may ganyan no? Yung mga, kumbaga, mga level na mga apo-apo. Anyway, kay Chichi, happy birthday sa apo kong yan. Okay. So mga kapanalig, ngayon pong araw na ito, isa sa paboritong santo ko ang pinagdiriwang natin ang memorial o kapistahan. At ito po ay walang iba kundi si Saint Lawrence, no? Ito pong si Saint Lawrence, mga kapanalig, siya po ay diakono. Hindi po siya ganap na pari kundi isang diakono. At siya po ay ipinanganak ng December 31, 225, no? AD, 225 AD, at ang kanyang kamatayan ay naitala August 10, 258 AD. So ngayon nga po 'yon. At ito pong si Saint Lawrence, no, dalawa yung tawag sa kanya, yung spelling ay Lawrence, Lawrence, o yung iba naman ay Laurence, sa Latin Laurentus naman. Ayan. Ito pong si Deacon Saint Lawrence ay isa sa 7 diakono sa lungsod ng Roma sa ilalim po ng pamumuno ni Pope Sixtus II. At ito pong si Saint Lawrence ay naging martir. Pinatay po ito, bahagi ng persecution ng mga Kristiyano sa panahon po ng ating sa tala ng kasaysayan, Roman Emperor Valerian. Yan po ang nag-utos na patayin itong si Saint Lawrence. Ngayon, ano po ba ang kwento ng buhay ni Saint Lawrence? Siya po ang naging tagapangalaga ng lahat ng mga ari-arian, ng mga kayamanan ng Santa Iglesia Katolika, no? Siya po yung naging pangunahing tagasinop ng mga treasure ng simbahan. Pero alam niyo po ba, bago siya pinatay, no? Bago siya pinapatay nito nga pong Roman Emperor na si Valerian noong 258 AD, lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga riches ng simbahan ay kanya pong i-distribute, no? Ipinamigay po sa mga
indigents, sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap na nariyan sa bahagi ng Europa o ng Roma, no? So ito pong ginawang ito ni Pope Lawrence, or Pope Lawrence rather, Saint Lawrence, no? Sa ilalim nga po ng ating dating Santo Papa na si Pope Sixtus, no? Talaga pong nakita yung kanyang puso para sa mga mahihirap. At tatandaan po natin, ang ating Panginoong Hesukristo po, sa kanyang pagbabalik dito po sa banal na kasulatan, kung atin pong bubuklatin ng Biblia, mga kapanalig, sa bahagi po ng Ebanghelyo ni San Mateo, ano? Ebanghelyo ni San Mateo, ay maliwanag po ang naging instruction ng ating Panginoong Hesukristo sa panahon ng paghuhukom. At ito nga po ay nasa Mateo chapter 25 verse 31. Kung babasahin natin yan hanggang ika-46 na talata, chapter 25 verse 31 hanggang 46 ng Gospel of St. Matthew. Ano ang mababasa natin dyan? Pagdating ng araw, no, paghuhukom, ang Panginoon darating kasama ng lahat ng anghel, luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan." Ito na po, verse 35. "Sapagat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy." Verse 36. "Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sa verse 39, ang sabi po dito, "Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilanggo at aming dinalaw? Kailan po kayo naging dayon na hindi namin pinatuloy? Kailan kayo naging walang may susuot at hindi namin dinamitan? Kailan kayo nakitang nagutom at hindi namin pinakain o pinainom o pinakain?" So kung babasahin natin yung kabuuan nitong Mateo 25:31 hanggang 46, makikita natin dito yung paglalarawan ng Panginoon na pagdating ng araw, ang mangyayari sa atin, ito yung isang eschatological prophetic picture. Ang Panginoon po ay makikita pala natin sa mga kapatid nating tinulungan natin nung sila ay walang makain, nung sila ay walang mainom, nung sila ay dinalaw natin nung may sakit, nasa bilangguan, nung tayo po ay nagbigay ng mga maisusuot na damit at tayo ay nagpatuloy ng ating mga tahanan sa mga dayuhan. Sabi nga sa verse 46 nitong Matthew 25, "Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Sino daw yung mga matuwid? According dito sa scripture na binabasa natin, ito pong mga matuwid na naisipakilala ng Panginoon sa atin, yung mga taong nagbigay ng makakain sa mga nagugutom, nagpainom sa mga nauuhaw, nagpatuloy sa mga dayuhan, nagbigay ng damit sa mga hubad, nagdalaw sa mga may sakit at sa mga bilanggo. Ito po ang maliwanag na inilarawan ng Panginoong Hesukristo. Hindi ho natin ito pwedeng i-contest. Bakit? Kasi mismong ang Panginoon ang maliwanag na naglarawan dito. Dalawang larawan. Ano yon? Kambing at saka tupa. Yung tupa nasa kanan. Yung tupa, ito yung mga tumulong, nagpakain, nagpainom, nagbigay ng damit, dumalaw sa mga may sakit, sa mga bilanggo. Yung mga kambing, ito yung mga nagmaang-maangan. Kailan namin kayo nakitang nagutom? Kailan namin kayo nakitang nauhaw? Kailan namin kayo nakitang walang damit? Kailan namin kayo nakitang nasa bilangguan at may sakit? Yan yung mga nagmamaang-maangan. Sabi nga po,
ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto, di ba? Napakaganda po nitong paglalarawang ito ni Apostol Pablo tungkol sa pag-ibig. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, unang Korinto chapter 13 verse 3, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Bakit? Sapagkat ang sabi dito sa 1 Corinthians 13:13, ang tatlo'y mananatili, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Anong ibig sabihin? Yun pong Mateo 25, sa pagdating ng Panginoon, nagpakain, nagpainom, nagbigay ng damit, dumalaw sa may sakit, dumalaw sa mga bilanggo, iisa po ang larawan nito, pag-ibig. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit ipamigay mo lahat ng ari-arian mo, kahit sunugin pa ang katawan mo, kung wala ka namang pag-ibig, wala ka ring katuturan. Walang katuturan ang lahat ng ito. Para ka lamang isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Sabi ng 1 Corinthians 13 verse 1. Para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Isa kang latang walang laman, maingay. Ano ibig sabihin? Ang pag-ibig ang pinakasusi ng lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ngayong kapistahan ni Saint Lawrence, isa sa 7 diakono ng Roma nung panahon ni Pope Sixtus II, ang panahon ay 258 AD, ipinakita po niya ito na nais natin tularan sa panahon ngayon, sa panahon na ang mundo ay masalimuot, sa panahon na ang mundo ay mas nangingibabaw ang pagiging makasarili, yung mga personal na interest. Shout out sa ating brother, aking childhood friend, si Brother Jong Gatche Ibana. Mabuhay ka, Brother Jong. Okay, so binanggit natin yung Matthew 25, yung 1 Corinthians 13, at bakit? Sapagkat kaugnay po iyan ng ating memorial ngayon sa isang diakono ng Roma, si Saint Lawrence, na kung saan bago siya pinapatay ng isang tinatawag na Roman Emperor, no, na si Valerian, ay yung lahat ng mga ari-arian ng Roma ay itinulong niya sa mga indigent, sa mga kapatid nating, mga kapanalig nating nangangailangan. Walang atubili na ito ay kanyang dinistribute niya ang treasure ng simbahan sa mga indigent. At sa totoo lang, ang Caritas Manila na partner ng Regio Veritas 846, sa mga panahon na mayroong mga dilubyo sa ating bansa, mga bagyo, mga kalamidad, sunog at iba pa, ang ating Caritas Manila, partner ng Regio Veritas, ay nagtutulungan. Social arm ng Santa Iglesia Katolika, Archdiocese of Manila, at iba't ibang mga dioceses. Yan po, ipinapakita natin yung trabaho ni Saint Lawrence ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Bakit ko po nais i-discuss iyan sa inyo? Una, ang ating Panginoon Diyos po, mga kapanalig, ay totoong umiibig sa mga tao, sa mga kapanalig na masayang nagbibigay, masayang tumutulong. Ngaw, anong uri ng regalo po ba ang talagang pinahahalagahan natin? Speaking of regalo, nung birthday ko nung July 30, awa ng Diyos, may mga nagregalo sa atin. Salamat po sa kanila, no? In particular, yung aming dating mayor ng Taguig City, si Mayor Lino Cayetano, nagpadala ng isang malaking lechon sa akin. Salamat, Mayor Lino Cayetano. Yung aking mahal na kaibigan, beloved Amparo, Maria Amparo Zamora, dating kongresista ng 2nd District of Taguig City. Tinawagan ako, sabi niya, pwede ba kitang i-treat? Mag-lunch tayo para sa iyong birthday. So thank you very much, Congresswoman Pami Zamora.
Ha? So, yung aking bayaw, si Drin Villena, nagpadala ng cash, no? Alam mo, may mga regalo, nagbigay ng mga kuno-anong mga regalo. Salamat. Pero anong uri po ba ng regalo yung talagang pinahahalagahan natin? Alam niyo po mga kapanalig, walang alinlangang lahat tayo po ay gustong tumanggap ng regalo, no? Mula sa isa na nauudyukan, hindi na pupersa. Nauudyukan ng pag-ibig at hindi napipilitan lamang. So kapag nagbibigay po tayo, mahalaga po kung ano yung motibo natin. Mahalaga ito sa atin, lalong-lalo na sa Diyos. Ang Diyos ang nakakakita ng ating puso at ng ating mga intensyon. At lagi nating isasaalang-alang pagdating dun sa motibo ng pagbibigay. Yung salita ni Apostol San Pablo sa ikalawang sulat ng Korinto chapter 9 verse 7. Anong sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo? 2 Korinto chapter 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ibig ng Diyos ay ang kusang pagkakaloob. So maliwanag po itong tukoy na ito ni Apostol San Pablo, no? Dapat daw po tayo ay nagbibigay ayon sa ating sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. So kung magbibigay tayo dahil may camera na nakatutok, kung magbibigay tayo dahil para makitang good person tayo, nakalulungkot. Hindi ho yun dapat ang maging objective natin. Dapat po nagbigay tayo sapagkat ito ay dulot, udyok ng pag-ibig. Sapagkat ang Diyos, nais niya sa atin ay kusang pagkakaloob. Bakit po sinulat ni Apostol Pablo yung 2 Korinto 9:7? Gusto niya pong pasiglahin ang mga Kristiyano doon po sa Korinto nung panahon na yon, natulungan ang mga nangangailangang mga kapananampalataya sa Judea. Pinilit kaya niya mga taga-Korinto na magbigay? Sa kabaligtaran, sinulat nga po ni Apostol Pablo, gawin ng bawat isa ang ayon sa pasya ng kanyang puso. Meaning to say, ang isang tunay na Kristiyano ay nagbibigay dahil ito yung kapasyahan ng kanyang puso. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, natutuwa ang Diyos sa mga kusang pagkakaloob. Tandaan nyo po yan. Na mga kapanalig, ayon po sa isang scholar, ang salitang ipinasya sa orihinal na wika nito ay nagsasangkot ng patiunang paghahanda. May preparation po. Talagang ipinag-iisipan ng isang Kristiyano kung ano yung pangangailangan ng kanyang kapananampalataya o ng kanyang kapanalig at kung ano ang magagawa niya para masapatan, matugunan ang pangangailangan ng mga iyon. Kaya nga po sa unang aklat ni Juan chapter 3 verse 17, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ito yung tinatawag nating pananampalataya at mga gawa. At yan ay mabigat na instruction sa atin ni Apostol Santiago chapter 2 verse 14 to 26. Ang sabi, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit. So tinutukoy po ni Apostol Pablo, tinutukoy ni Apostol Santiago ang dalawang uri ng pagbibigay. Dapat iwasan ng mga Kristiyano. Ano yon? Yung pag-aatubili, yung napipilitan. Diyan po, dalawang bagay napipilitan o kaya hesitant ka. Magbibigay ba ako? Mawawalan ako? Makukulangan ako? Yun. Ayaw po yan ng mga apostol natin na maging attitude behavior natin. O di naman kaya ay kahiyaan na to. Kasi in-announce yung pangalan ko, magbibigay ako. Di, no choice. O kaya, may nag-text sa akin, no? Baka sabihin naman, hindi ako mabait. So, nagbigay. Pero deep inside,
nakakainis naman, ba't ako naman ang hiningan? Pag ayaw, pag wala sa puso, wala sa pag-ibig, huwag magbigay. Kasi yun ang nais ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay nagagalak sa kusang pagkakaloob. Kaya nga po, yung dalawang bagay, yung nag-aatubili ka, hesitant ka, o yung napipilitan ka. Alam niyo po, sa salitang Griego, na isinaling mabigat sa loob, ay literal na nangangahulugang may kalungkutan o pamimighati. Ayon nga po sa isang referensya, ang nagbibigay ng mabigat sa loob o nag-aatubili ay nagbibigay mula sa isang pusong nanghihinayang sa pagkakawalang pera sa kanya. Mawawalan siya. Hindi man pera, gamit. Mawawalan siya. So, ang kanyang puso ay hindi, grateful. Ang kanyang puso ay namimighati. Ang kanyang puso ay may kalakip na kalungkutan. Kaya ang isang napipilitan na nagbibigay dahil lamang nagigipit siya sa gawain na ito, hindi ho yung kalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang tawag po dyan ay pagkukunwari. Ayaw nga ng Diyos ang hypocrite, di ba? Ayaw niya ng mga mapagpaibabaw. So, mayroon bang sino man na gustong tumanggap ng regalo mula sa isang nagbibigay nang meron siyang pag-aatubili o napipilitan? Ako, kung alam kong mapipilitan ka, wag na lang. Salamat na lang. Kung ako ay bibigyan mo pero ikaw naman masama ang loob, wag na lang. Di ba? Pusong walang pag-ibig. So, iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Tatandaan niyo po yan, 2 Corinto 9:7, kapag ang isang Kristiyano ay nagpasyang magbigay, dapat niya itong gawin ng mayroong kagalakan. Masaya siya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ang kaligayahan ay resulta ng pagbibigay ng may tamang motibo. Kaya po sa Gawa chapter 20 verse 35, ang sabi po ng banal na kasulatan, Gawa chapter 20 verse 35. Ano ang maliwanag nating mababasa? Sa lahat ng pagkakataon, ipapakita ko sa inyo o ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Yan po ang maliwanag na turo ng banal na kasulatan sa atin. Sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mga mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. So, yan po yung mga katuruan ng banal na kasulatan, katuruan ng ating Panginoon, katuruan ng mga apostol. So, mga ginigiliw kong kapanalig, hindi po maitatago ng masayang pagbibigay ang kanyang kagalakan. Sa katunayan po, tamang-tama ang salitang masaya para ilarawan ang damdamin, ang reaksyon ng nagbibigay. Naaantig ng isang masayang nagbibigay ang ating puso at napamamahal din siya sa Diyos. Nagagalak sa kanya ang Diyos. Sinabi pa po ng isang salin, mahal ng Diyos ang mga taong gustong-gustong magbigay. Gustong-gustong magbigay. Mahal ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng Biblia, 2 Corinto 9:7. So mga kapanalig, ang mga pananalitang ito ni Apostol Pablo ay isang simulaing gumagabay sa mga Kristiyano. Nagbibigay man tayo ng ating oras, ng ating lakas, ng ating mga ari-arian, yung tinatawag nating time, treasure, and talent, no? Dapat nating gawin ito ng bukal sa loob at nagagalak tayo na maging bukas palad sa iba, lalo na po sa mga nangangailangan. So ang gayong pagbibigay, hindi lamang po magpapasaya sa atin, kundi mapamamahal pa tayo sa Diyos dahil uulit-ulitin ko, iniibig ng Diyos, nagagalak ang Diyos sa mga kapanalig, sa mga taong masayang nagbibigay. Yung time, treasure, and talent, hindi lamang po yung treasure ang pinag-uusapan natin dito. Even your time and even your talent.
no? Lalo na dun sa mga kapanalig nating aktibo sa mga community ng mga parokya. Yung inyong time, yung inyong talent, ibinibigay nyo dapat yan, hindi dahil nauobliga kayo. Kasi ako ang elder, ako ang leader, ako ang in charge. Kaya kahit ayoko sana, pagod ako, gagawin ko na lang. Kasi baka kung ano sabihin nila sa akin, mapupulaan nila ako. Hindi ho magagalak ang Diyos niyan. Ang Diyos hindi ho magagalak sa inyo. Kahit na okupahin na ninyo lahat ng mga activities na kayo ang in charge. Pero kung ito'y pilit, hesitant kayo, hindi ho magagalak ang Diyos sa inyo. Kaya ho, ngayong araw na ito na naririnig nyo ang aking tinig, tandaan nyo po, the more na nagbibigay ka, coming from your heart, with charity or with love, mahal ka lalo ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na nagagalak sa iyo. 'Di ba yung mga kaibigan natin, masaya tayo pag natutuwa sila sa atin, ang kura paroko natin, pagka maganda, harmonious yung relationship natin sa kanya, natutuwa yung kura paroko, yung mga obispo, yung mga kaibigan natin sa atin, 'di ba masaya tayo? How much more ang Diyos? Pag binigay natin ang lahat ng bagay sa atin na may kagalakan, may pag-ibig, katulad ni Saint Lawrence na pinagdiriwang natin ngayong araw na to, mahal, mamahalin ka pa lalo ng Diyos. Mga kapanalig, tayo po'y nasa ikalawang bahagi na ng ating palatuntunan na apolohetika. Salamat sa Diyos, sa loob ng 18 taon ay naririnig po ang tinig ng inyong lingkod, Brother Marco Evangelista. At syempre, yung mga partner natin, si Tatang Larry for 16 years, may he rest in peace, Tatang Larry Malyari, at yung aking partner na si Brother John Albert Gales na naka-live ngayon. Shout out din po sa ating mahal na Pangulo, dating Pangulo, Father Anton Pascual, at sa ating present President, si Father Roy Villen, na naikot na ang 46 provinces ng Pilipinas. Ang dami ng loop kasi nagmumotor si Father Roy, no? Meron siyang ina-achieve na accomplishment. Congratulations po sa ating mahal na Pangulo, Father Roy Villen. At syempre sa ating mahal na Station Manager, Madam Risa Mendoza, at sa buong persa ng Radio Veritas, salamat po sa 18 taon na tayo'y nagsasama-sama to serve the Lord sa pamagitan ng ating programang Apolohetika. Sa lahat po ng mga kapanalig na nanonood, nakikinig sa atin, sa ating Signal Cable Channel 313, ganon din po sa ating YouTube channel Veritas PH, yung ating live stream, yung ating pong Sky Cable Channel 211, napapanood din po tayo dyan, at syempre sa ating mga social media accounts, lalong-lalo na po sa official Facebook natin, yung DCRB 846. Manunod po kayong lagi dyan. At sa mga personal kong friends sa Facebook ko, shout out po sa inyo lahat, at sa ating YouTube channel, no, Apolohetika o Brother Marco Evangelista. Maraming salamat po sa inyong panunood, pakikinig at pagsubaybay. Ayan. Shout out kay Brother Adrian Montoya Patangi. Itong si Brother Adrian ay isang kapanalig natin na gumawa ng cover page natin dun sa ating librong Nazareno, no? Salamat sa iyo, Brother Adrian, from the Diocese of Tarlac. Mabuhay ka. Siyempre, shout out po kay Brother Roland Albano. Magandang hapon sa iyo, Brother Roland. Ganon din, kapangalan, Brother Lawrence Carranza Guevara. Maligayang kapistahan ni San Lorenzo de Roma, Diakono at Martir. Tukayo mo yan, Brother Lawrence. Shout out kay Brother Danny Laines, no? Ganon din po sa mga kapanalig natin, Brother Amor Mantele, Brother Lorenzo de la Cruz, Brother James Regalario Sabino, lagi pong nakikinig sa atin from Tuy, Batangas. Kay Kuya Max Adriano, yan, nandyan po sa Diocese of Malolos, Bulacan. Shout out po sa iyo, sa ating mahal na Brother Kuya Max Adriano. Shout out kay Brother Romel Colete Roldan from Samar. Ay, shout out po sa mga taga Samar, at kay Sister Edna Lopez Yun. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Okay mga kapanalig, pinag-uusapan po natin itong ating pinagdiriwang na patron ngayon, si Saint Lawrence. Patron din po ito ng mga bumbero. Kaya shout out po kay Father Raymond Tapia, among ni Father Raymond Tapia, si Among Ching, dyan po sa Bureau of Fire Protection National Headquarters, Post Chaplain dyan.
No? Shout out sa iyo, Father. Brother Danny Villena Mendoza, shout out. At Brother Raymond Gerard Sampang, shout out. Okay. Bakit natin pinag-uusapan to? Kasi importante po malaman natin bilang Kristiyano ang pagbibigay. Bakit? Kasi po merong mga nagpapakilalang Kristiyano ngayon na meron silang teaching. At ang kanilang turo, ang kanilang teaching, medyo natatawag ang atensyon ko dyan. Bakit? Kasi unang-una, gumagamit sila ng mga talata sa Biblia kung saan ini-encourage yung mga mga membership nila, yung mga member nila, yung mga umatin sa kanilang mga fellowship, yung mga umatin sa kanilang mga prayer meeting. Tinututukan nila ng isang aral. Anong aral? Paborito nila to maraming may paborito nito. Malakyas chapter 3 verse 10. Nung ako'y bata-bata pa lang na nagpipreach, naririnig ko na yan doon sa mga nakikilala kong mga pastor-pastor. Paririnig mo yan, hindi pwedeng mawala sa kanila yan. Malakyas 3:10. Anong sabi? Basahin ko po sa inyo. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Nako mga kapanalig, ito pong aral na ito, hindi ko pwedeng mag-absent ito sa mga fellowship, sa mga prayer meeting ng mga kaibayo natin, mga born again Christians, hindi lang born again Christians, sa marami pang mga sekta protestante. Hindi pwedeng mawala ang Malakyas chapter 3 verse 10. At may hamon pa. Ano yung hamon? Subukan ninyo o subukin ninyo sa bagay na ito. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Nako, yan na. Diyan na po tayo nagkakanda windang-windang. Bakit? Laging itinuturo, laging ini-insist ng mga pastor na yan, ng mga preacher na yan, sa mga members nila, sa mga nagdumadalo sa kanila. Magbigay kayo. Magkano ibibigay nyo? 10%. At ang ibibigay niyo, subukan ninyo ang Diyos. Bubuksan niya pinto ng langit. And then after Malakyas 3:10, ibabato nila sa Lucas chapter 6 verse 30. Ano ba tong 30 na to? 38. Lucas chapter 6 verse 38. Anong sabi? Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Okay, tanan ninyo. Anong sabi ng Malakyas 3:10? Magbigay ka ng ikasampung bahagi, 10% ng iyong kinikita. Subukan nyong gawin yan. Bubuksan ng Panginoon ang bintana ng langit. Ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabay ba to sa Lucas chapter 6 verse 38? Magbigay kayo, bibigyan kayo. Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Pinagdugtong. Pero pag binasa mo yung verse 37 nitong Lucas, sabi dyan, huwag kayong umatol, hindi kayo hatulan. Huwag kayong magparusa, hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, patatawarin kayo ng Diyos. Ang subject matter dito sa kontekstong ito, pagpapatawad. Magbigay ka, bibigyan ka ng Diyos, sustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya kung ano yung ginamit mong takalan, gagamitin sa iyo ng Diyos. Yan yung sinasabi ng Panginoon dun sa Our Father. Anong sabi? Patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa inyo. Patawarin mo kami, Diyos, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Yan po ang subject matter dito sa Lucas chapter 6 verse 38. Hindi binasa yung 37 Bakit? Nirelate dun sa Malakyas 3:10 Ngayon, may problema ba? Meron po. Bakit? Kasi sinamantala ng mga preacher, ng mga protestante itong Malakyas 3:10, ginamit pa itong Lucas 6:38. Sinamantala yung mga member
Malaking question po yan. Bakit? Sapagkat sa Santa Iglesia Katolika, hindi po tayo nire-required na magbigay ng 10%. Hindi po tayo nire-required. Sapagkat ang ginagamit na referensya ay intended sa mga nasa lipi ng Levi o Levita. Pangalawa, itong Malakias 3:10 ay sulat mula sa matandang tipan. Ang tunay na Kristiyano ay nakapaloob po sa ilalim ng bagong tipan. Therefore, itong tinuturo sa Malakias 3:10 ay hindi po tinuturo ng Panginoon Jesus and even the apostles sa New Testament. Sige, bigyan nyo ako ng 10%, tinuro ni Jesus. Tinuro niya. Magbigay kayo. Di ba natatandaan nyo yung isang matandang balo, yung babaeng balo? Nagbigay ng kakarampot doon lang sa kanyang anong meron siya. Di ba mas nagalak ang Diyos sa kanya? Mas nagalak si Jesus sa kanya kaysa doon sa isang pariseo na nagbigay ng napakadami. Bakit? Kasi hindi tinitingnan ng Diyos na may percentage yung ibibigay mo. Ang tinitingnan ng Diyos ay ano? Ibigay mo galing sa puso mo. Itong Malakias 3:10, itong Lucas 6:38, ginamit na arm ng mga preacher protestante, ng mga pastor, ng mga ministro para kumita ang kanilang negosyo, ang kanilang mga grupo, ang kanilang mga sekta. Hindi po iyan according to the teaching of the New Testament. Hindi yan according to the teaching of Jesus at ng mga apostol. Kaya nga sabi sa Efesos chapter 2 verse 15, pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Tayo po ba sa loob ng Iglesia Katolika, meron po ba tayong under obligation ng tithe? Ng certain percentage ng income natin ibigay natin sa simbahan? Tingnan po natin ang official teaching ng ating Santa Iglesia. Basahin po natin Catechism of the Catholic Church number 2053. O mga Katoliko, ito po'y galing sa mismong official teaching. Anong sabi? Number 2043, Catechism of the Catholic Church. Ang ikalimang utos, mag-abuloy para sa mga pangangailangan ng simbahan ay nag-aatas na tumulong ang bawat isa ayon sa kanyang makakaya sa mga pangangailangang material ng simbahan. Yan po ang official teaching. The faithful also have the duty of providing for the material needs of the church, each according to his own abilities, ayon sa kanyang makakaya. Mga kapanalig sa banal na kasulatan, New Testament, Gawa chapter 2 verse 44 to 46. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuturing na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Anong ginagawa? Nagsasama-sama nananalangin at ibinibigay according dun sa kanilang pangangailangan. Sabi pa po ng isang turo ng simbahan, Codex Iuris Canonici, the Christian faithful are obliged to assist with the needs of the church so that the church has what is necessary for divine worship, for apostolic works and works of charity, and for the decent sustenance of ministers. They are also obliged to promote social justice and mindful of the precepts of the Lord to assist the poor from their own resources. Codex Iuris Canonici number 222. Yan po ang official teaching ng simbahan. Hindi po 10% na mauobliga ka
Pag sweldo mo 10% itatabi mo. Turo lang po yan ng mga negosyanteng pastor. Turo lang yan ng mga mapagsamantalang preacher daw. Pero sa Catholic Church under the New Testament, wala po tayong certain percentage obligado na ibigay, kundi according sa kung ano ang dikta ng ating puso. Shout out Sister Lucerna Norma Torres, nandyan po yan tiyak sa UAE, United Arab Emirates. Ingat po kayo. Brother Danny Laines, solemn declaration of national sign Nuestra Señora de Aranzazu on August 22, 2025 ng San Mateo Rizal. Oy, yung mga Marian devotee, pwede ko kayong pumunta dyan sa National Shrine Nuestra Señora de Aranzazu, San Mateo Rizal, August 22, solemn declaration po. Ayan, okay. So balikan natin yung ating pinag-aaralan, mga kapanalig, ating pinaliliwanag. Yun pong gamit na turo ng mga protestante, mga pastor, mga preacher daw, ino-oppose natin yan. Maaring maraming ma-offend, masaktan sa akin, pero kailangan natin ibunyag ang katotohanan. According to the official teaching of the church, according to the New Testament, according to the teaching of our Lord Jesus Christ and the apostles, wala pong turo ng 10%, mga kapanalig. Ngayon, tandaan nyo yung kwento ng Marcos chapter 41 verse 44, yung kaloob ng babaeng balo. Kaya nga po sa Catechism of the Catholic Church number 2544, ganito mababasa natin: pinapayuhan ni Jesus ang kanyang mga alagad na piliin siya ng higit sa lahat at kanino man, at tinatagubilinan silang tumalikod sa lahat nilang ari-arian. Lucas 14:33. Nang dahil sa kanya at sa kanyang ebanghelyo, Marcos 5:35, bago sumapit ang kanyang pasyon, ay pinahayag ni Jesus bilang halimbawa ang mahirap na balo sa Jerusalem na nagbigay mula sa kanyang kahirapan ng lahat ng bagay na kailangan niya upang mabuhay. Ito yung sinabi ko, Lucas 21:4. Ang kautusan ng pagtalikod sa kayamanan ay kailangan upang makapasok sa kaharian ng langit. Excuse me po. So ano ang sabi? Ang Panginoon, yung ating obligasyon bilang Kristiyano, maliwanag naman po tinuturo niya eh. Maliwanag po tinuturo sa atin na magbigay tayo according to our own will. Inalis niya na yung 10%. Tsaka alam niyo yung malaki stress G's, ang tukoy ng mga kalipunan ng tao dyan, yung mga libita, para sa kanila yan. At hindi lang ho pera pinag-uusapan dyan sa 10% na yan, mga kapanalig. Pati po yung mga bagay na mga inani nilang mga pananim. Lahat ng meron sila, part po yan. Eh ngayon, hindi, exclusive. Pera lang ang kailangan ng mga preacher, mga born again pastors eh. Mga pastor protestante. Totoo yan. Masasaktan kayo, pero totoo po yan. Shout out Brother Rodel Ceneron, CFD Santa Maria update. Ave Maria watching Minor Basilica and Parish of La Purisima Concepcion, Santa Maria, Bulacan. Okay. Shout out po sa inyo, mga Catholic Faith Defenders. Sinong pare narinig ninyo sa misa pagka darating na yung opening? Oh, mga brothers and sisters, handa na ninyo yung 10%. Walang ganon. Ang turo kasi sa atin from the very start, no, ng ating Panginoon, ng ating mahal na Apostol Pablo, dapat daw po tayo ay magbigay ng may kagalakan kung ano yung dikta sa atin ng ating puso. Anong ibig sabihin nun? May kaibigan po ako, may kakilala ako. Siya ay nagbibigay, nagtatrabaho, meron siyang maliit na negosyo. Nagbibigay siya hindi sa isang partikular na grupo lang, hinahati-hati niya yan. Pagkatapos sa tingin niya ito mas pangangailangan to sa kanyang apostolate, yan binibigyan. Nagbibigay siya dito sa ibang mga sektor na nangangailangan. So ang mentality niya, yes, nagtatabi siya ng 10%, pero nung maintindihan niya yung 10% di pala para lang sa isang preacher, ang ginawa niya, biniyak-biyak niya.
Ngayon, tumatanggap siya ng pagpapala. Opo, tatanggap naman talaga tayo ng pagpapala. Ustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Pero yung ginagamit na talata sa Lucas, hindi ho yan talaga intended para dun sa material na pagbibigay. Lalo na sa pera. Yan po ay sa pagpapatawad. Kaya basahin nyo, paangat, yung mga ginagamit ng mga nagtuturo sa inyo ng 10%. Sino nakikinabang? Sila. Sino ang mga nagkakaroon ng magandang kalagayan sa buhay? Sila, yung mga binibigyan nyo ng 10%. Totoo yan eh. Masakit, pero kailangan nating ibunyag. Ngayon, kung ikaw ay totoong Kristiyano, kung ikaw ay totoong nabubuhay sa bagong tipan, tagasunod ka ni Jesus, ang kanyang simbahan, ang kanyang Santa Iglesia, ang kanyang katawan, nagtuturo, magbigay ka according to your, dictate ng heart mo. Meaning to say, hindi lang 10%. Pwede ka magbigay more than 10% kung maluwag at masaya sa puso mo. Hindi ka nalilimit dun sa 10% lang. Gusto mo namang i-observe yung 10%, edi i-observe mo, pero hindi yun ang turo, Hindi yun ang turo. Huwag kang malimit dun. Pangalawa, pag may iniisip ka, nagiging obligasyon Nagiging obligasyon. Ayaw nga ng Diyos yun Yung maging obligasyon mo yun Ang gusto ng Diyos, magbigay ka according dun sa ikagagalak ng puso mo dahil lalo kang mamahalin ng Diyos dahil dun sa bagay na yun. Kung magbibigay ka ng sobra, edi mas maganda. Hindi ka nalilimit. Hindi ka napupwersa. Hindi ka nauobliga. Kaya pag binasa ninyo yung 2 Corinto chapter 8, basahin nyo yung kabuuan nito, matutuwa po kayo. Paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Chapter 8 verse 2, sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Yan yung sinasabi ko. Pagka kayo ay nabigyan ng input 10%, bukod sa obligado, nakatali ka na dun sa mentalidad na yon. Nalilimit ka na ngayon. Yung generosity ng puso mo, malilimit. Pero sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinto 8:2, sila'y kusang loob. Kita na ninyo, kusang loob. Walang mandate, walang order, walang instruction, walang pangungumbinsi. 10% magbigay ka, sosulian ka, ustong takal, tik-tik, liglig, umaapaw. Hindi ganon. Ang sabi dito, sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Sa verse 12, 2 Corinthians chapter 8, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan, hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Alam niyo, may mga kakilala ko, naawa ako Bakit? Kasi nga, ang turo sa kanila, 10%, parang takot sila ngayong mabawasan yon. Sa halip na ibibili na lang nila ng bigas, natatakot sila. Bakit? Kasi sabi, wag mo daw babawasan yung 10% kasi ninakawan mo ang Diyos. Hindi naman kailangan ng Diyos yung financial na tulong mo Anong sabi ni Apostol Pablo? Bible po ito Hindi ito kung ano man doktrina lang. 2 Corinto 8, anong sabi? Verse 12, sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Eto pa, hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Tuloy ko yung verse 13. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Yan ang sinasabi ng aral. Hindi yung magbigay ka 10%, nalimit ka na doon, napuwersa ka doon, na brainwash ka na doon. Ayaw ng Diyos yan. Sapagkat ang nais ng Diyos lagi ay, Ang nais lagi ng Diyos, magbigay ka
with charity. Magbigay ka ng tungkol sa ayon kasiyahan ng pag-ibig ng iyong puso. Di ba? Sabi nga ng 2 Corinto chapter 9 verse 6, tandaan ninyo, ang nag-aasik ng kakaunti, mag-aani ng kaunti. Ang nag-aasik naman ng marami, mag-aani ng marami. May kasunod yan, ha? Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Ayan. Huwag kayong malilimit. Huwag kayong mapupwersa. Huwag kayong magiging hesitant. Sabi nga ng verse 13, 2 Corinto 9, ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Kita? Masaya ang puso mo. Ito pa, bukas palad ang pagbibigay mo. Hindi dahil na brainwash ka at ang binibigyan mo yun na nakikinabang, yung preacher, yung elder, yung born again pastor, yung minister. Ang gamit lumang tipan, pero ikaw nabubuhay tayo bagong tipan. Di conflict agad, di po ba? So mga ginigiliw kong kapanalig, ang pagbibigay po natin walang limitation. Sa lumang tipan lang yon, Ate Belen Rivera nakikinig sa atin from San Roque, di ba? Tatandaan po natin, mga ginigiliw kong taga-subaybay, yung ating ginagamit na mga referensya, hindi lamang po Bible. Kung Katoliko ka, it is also according to the Catechism of the Catholic Church. Kaya yung mga nagtuturo ng 10%, 10% sa paningin ko, ginagamit po. Ano? Ginagamit ang matandang tipan para makumbinsi yung kanilang mga followers. Para masamantala yung kanilang mga tagasunod. May kasalanan ba yung tagasunod na nagbigay? Wala naman. Kasi hindi naman niya alam siguro yun. Nakinig siya eh. Pero dapat hindi tayo matigil dun sa tayo'y nakikinig lang. Dapat nagsusuri tayo para hindi tayo maliligaw. Dahil kung tayo po ay hindi magsusuri, sasamantalahin lalo ng mga mapagsamantalayan. Lalong magte-take advantage sa atin yung mga yan. Di ba? Kaya nga ayaw ng Diyos ng mga mangmang eh. Ayaw ng Diyos ng mga hindi nagsusuri eh. Kasi kasunod niyang hindi pagsusuri ay kapahamakan. So, sa akin pong pagtatapos dito sa ating programa ay ginugunita natin itong topic na ito sa memorial po ng ating pinagdiriwang na banal ngayon na si Saint Lawrence, isang diakono sa Roma, kung saan po bago siya pinapatay ay ibinigay niya ang lahat ng mga treasure ng simbahan sa mga nangangailangan na wala pong anumang limitasyon o obligasyon according sa kung ano lang yung percentage na akala natin turo talaga sa bagong tipan. Mali po yun. So mga kapanalig, magbigay tayo ng may kagalakan sa ating puso. Salamat po sa mga generous giver ng ating programa, Brother Arnel and Sister Noemi Borromeo at kanyang pamilya, si Kapitana Evelyn Tan Arago ng Barangay Appears Taguig City, ang ating mahal na Brother Eric Castillo ng Caloocan PNP, at syempre si Sister Purisima Arsiaga, at sa marami pang mga tao na may pusong tumutulong para po sa ating ministeryo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ako po si Brother Marco Evangelista nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po.